Tay, pasensya na po kayo. Wala pa po akong may bibigay. Sa pagbalik ko na lang po. Tay, aalis na po ako. Mayla, bakit di ka makaintindi? Bakit kuya? Nandiyan ka naman para sa mga kailangan ni tatay. Mayla, naggagamot si tatay. At may mga gamot siyang dapat bilhin. Hindi ba kuya kasya naman yung pensyon ni tatay sa mga kailangan niya? Oo, may pensyon si tatay. Pero lumala lang sakit niya, kaya madalas siya sa doktor. Kuya, marami din kaming gastos na mag-asawa. Sana may kusang loob ka naman para tumulong, Mayla. Ikaw na muna ang bahala kay tatay, kuya. Kayo yung pinag-aral ni tatay, samantalang ako hindi nakapag-aral. Dahil wala siyang bilib sa abilidad ko, kaya kayo yung inuna niya. Tapos na yun, kuya. Kaya wag mo nang isumbat pa. Sinasabi ko lang ang totoo, Mayla. Ikaw lang naman ang naiwan dito sa bahay, kuya. Kaya obligasyon mo si tatay. Paano na lang kung wala ako? Sinong mag-aalaga kay tatay? Hindi mangyayari yun, kuya. Dahil ikaw lang ang inaasahan ni tatay. Sana naman matuto kang lingunin ang ama natin. Hayaan mo, kuya. Kapag nakaluwag-luwag ako, magbibigay ako kay tatay. Bahala ka, Mayla. Sinabihan na kita. Parang narinig ko yung boses ni Mayla kanina. Oo, tay. Dumalaw siya kanina. Hindi ko na kayo ginising kasi masarap po ang tulog nyo. Ganun ba? Kumusta naman siya? Ayos lang naman siya, tay. Gusto lang niya kayong dalawin. Sana pala, ginising mo ako para nagkausap kami. Hayaan nyo, tay. Sa susunod na punta niya, sabihan ko kayo. Namimiss ko na din kasi siya at matagal ko na rin hindi nakakasama. Ang tatay talaga. Nandito naman kami ng mga apo mo. Dati-dati kasi magkakasama tayo. Tay, magpahinga muna kayo. Siya nga pala, nakainom na po ba kayo ng gamot? Naubos na yata yung binili mong gamot, anak. Ba't di niyo po sinasabi sa akin, tay? Ayaw ko kasing gumastos pa kayo para sa gamot ko. Hindi pwede, tay. Kailangan yung maggamot. Naubos na din kasi ang pensyon ko. Nakakaya sa inyo, mga anak. Hayaan nyo, tay. Magdodoble kayod ako para makabili ng gamot nyo. Salamat, anak, at hindi mo ako pinababayaan. Malakas pa kayo, tay. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Hello, Mayla. O bakit kuya? Napatawag ka? Hihingi sana ako ng tulong. Baka ma-extra kang pera dyan. Wala kuya. Marami kasi kaming gastusin dito sa bahay. Para kay tatay, lumalala na kasi ang ubo niya. Dalhin mo muna sa center. Libre naman yung gamot doon. Ganun ba? Balak ko kasing ipatingin ulit sa doktor si tatay. Ikaw muna ang bahala kay tatay, kuya. Sige, ako nang bahala. Paring Bert, kumusta ka na? Heto pare, namamasada habang naghihintay ng ani sa bukid. Sobrang sipag mo naman pare. Kailangan kong magdoble kayod pare, kasi may sakit si tatay. Di ba pare, magaganda ang trabaho ng mga kapatid mo? Oo pare, kaso madadamot sila. Mas inuuna pa nila ang mga pamilya nila. Ganun ba pare? Di ba silang nakapag-aral? Yun na nga pare, lahat sila nakapagtapos. Samantalang ako hindi. At balita ko, si Mayla nakabili na ng bagong sasakyan. Ganun ba pare? Hindi ko alam yan. At yung isang kapatid mo naman, mataas na ang posisyon sa trabaho niya. Hindi man lang kami nila naalala ni tatay. Grabe naman pala sila pare. Ang gaganda ng buhay nila. Parang kami pa ang kawawa kapag lumalapit kami sa kanila. Kung ako ang kapatid mo pare, hindi ko pagdadamutan ng tatay ko. Hayaan na natin sila pare. Kung may isip sila, hindi sila magiging madamot. Kung sa bagay, matatanda na rin kayo. O pare, nandito naman ako para kay tatay. Hindi ko siya pababayaan.
Hayaan mo pare, magiging maganda rin ang buhay mo dahil mabait kang anak. Sana nga pare. Siya nga pala pare, pag may oras ka, punta ka sa bahay. O sige pare. Sige pare. Sige, ingat. O anak, andyan ka na pala. O tay, may dala po akong pagkain sa inyo at bumili din ako ng mga gamot nyo. Wala nang natira sa'yo anak. Sana di ka na lang bumili ng gamot. Hindi pwede tay. Mas malaki ang gastos kapag lumala ang sakit nyo. Napakabait mong anak, Berto. Sana pagpalain ka ng Diyos. Tatay ko kayo. Aalagaan ko kayo hanggat kaya ko. Tay, nagugutom na po ba kayo? At ipaghahanda ko po kayo ng pagkain. Sige anak, sabayan mo ako para may kasalo ako. Sige po tay, sandali lang po. Sige anak, salamat. Patawarin mo ako, Berto, kung ang dami kong pagkukulang sa iyo at hindi man lang kita napag-aral noon. Hindi ko na isakalain na ikaw pa ang mag-aalaga sa akin ngayon. At ang mga kapatid mo na pagtapos ko sa pag-aaral ay wala man lang pakialam sa akin. Kuya! Oh, Myla, naligaw ka ata. Kuya, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakapunta ulit. Buti naman, naalala mo pa kaming dalawin ni tatay. Kuya, ang totoo niyan, may kailangan ako sa'yo. Ano? May problema ka? Kaya ka napasugod dito? Oo, kuya. Nalulung sa sugal at babae ang asawa ko. Samantalang noon, nangangailangan ang tatay. Hindi nyo man lang siya naalala. Tapos ngayon, hihingi ka ng tulong sa amin? Kuya, wala na akong ibang malalapitan. Hindi mo alam ang hirap ko, Myla. Halos lahat ng trabaho, ginawa ko. Makaraos lang kami ni tatay. Samantalang di nyo man lang naalalang dalawin si tatay. Sana kahit kumustahin nyo man lang siya, nagawa nyo. Patawarin niyo ako, kuya. Lahat ginawa ko sa inyo ni tatay para maibigay ko ang kailangan nyo. Pero ano? Alam ko naman na hindi mo pababayaan si tatay, kuya. Inaasa nyo lahat sa akin ang obligasyon ng isang anak? Alam ko, kuya, naging madamot at makasarili ako. Sana mapatawad niyo ako ni tatay, kuya. Ang anak, tama na yung pagtatalo nyo. Patawarin niyo ako, tay. Hayaan mo na yun anak. Mahalaga, maayos ka. Alam ko, tay, nakalimutan ko na kayo ang magulang ko. Patawarin mo na siya, Berto. Kuya, nagsisisi po ako dahil hindi ko po kayo naalala nung panahong maganda pa ang buhay ko. Pamilya tayo, mga anak. Walang ibang magtutulungan kung hindi tayo. Sana natuto ka na sa buhay, Myla. At nakita mo sana ang halaga namin ni tatay. Oo, kuya. Alam kong nagkamali ako. Kaya sana bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon para makabawi po sa inyo. Patawarin mo na si Myla, Berto. Sana tanggapin niyo ako ulit. Tay, kuya, wala na kasi akong ibang malalapitan pa. Ano pa nga ba, bunso? Halika nga dito. Huwag ka nang umiyak.